Sa tingin ko po, yung mga ganitong klaseng expose ay hindi na nakakagulat. Hindi na talaga. Dahil, nako, sa una pa lang, bistado na naman yung mga ganitong klaseng tao. Ito pong si Jeffrey Celis ang tinutukoy natin, yung tinatawag nilang ka-Eric. Una pa lang, konektado sa SMNI. So, anong bago doon? Sigurado tayo, hindi man lahat, pero karamihan na konektado sa mga estasyong katulad ng SMNI, hindi maganda ang record. Supporter ni Duterte, yun ba? Okay, posible. Pero si Duterte rin kasi ang nag-link sa kanya sa mga drug activities ko, no? Kaya kung titignan niyo po, talagang hindi nakakagulat yung mga matitindi pang pasabog na pwedeng malaman ng taong bayan. Hindi na po talaga. So eto pong former Iloilo councilor ay may expose tungkol nga dito sa ka-Eric na tinatawag nila. I have known Jeffrey Celis for years. Ito medyo makahulugan yung sinabi niya. He is gifted in drawing untruthful stories to discredit either his own or his handler's enemies. Ibig sabihin, sinungaling. Okay. Drawing. Marunong maghabi ng kung anong kwento para i-discredit ang kanyang kaaway, ang mga taong hindi niya gusto, ang mga institution na hindi niya rin gusto. So talagang, ulitin ko hindi na po ito bago sa mga supporters ng kabila. Either pulahan or diehard. Ito yon. I am no longer surprised at his involvement in the government's red tagging. He has become a loose cannon and a deserter after he was tagged by Duterte as part of the narco lists. He will do everything to survive. Ayun. Ibig sabihin, dahil parte siya noong listahan na yon, abay ngayon, or sa kalaunan, naghanap yan siyempre ng posibleng makapitan. At naging busy para nga maghabi ng mga kwento, ilikaw ang tao, at ang totoo niyan, tinatago daw netong si Calvo yung kanyang totoong identity. Ayun. Bottom line, nagsisinungaling. Bottom line, dapat hindi pagkatiwalaan at wala dapat puwang sa social media. Wala dapat puwang sa ating lipunan, yung mga katulad niya. Ito yon. Celis is well-known scammer in Iloilo. Former Iloilo councilor, kung sino man siya, I have known Celis for years. Yun na nga, gifted for drawing untruthful stories. Yung mga kasinungalingan daw. At the behest of his boss, Jed Mabilog, kung sino man yun, Celis was responsible for writing and propagating the so-called white paper. So naalala niyo siguro, ang ilan sa inyo ay baka naalala itong white paper na ito that maliciously implicated me and some anchorman of Action Radio in drug trade in the city. Ito ay sa Iloilo City. That's how insane he is. Yun. Insane. Ibig sabihin, talagang wala nang kahihiyan. Ang tao kasi pag walang kahihiyan, pwede nang lahat ng kabalahuraan, lahat ng kawalang hiyaan ay talagang gagawin nila. Kaya nga kawalang hiyaan, di ba? Gumagawa ng kawalang hiyaan dahil wala na silang kahihiyan. So sabi niya uli, I am no longer surprised dahil yun nga, naging talamak na red tagger etong si Celis. Now but theorized that Celis is clutching at straws to survive after the latter was linked by no less than the president himself. Diba? Dating supporter ata ito ni Duterte, pero si Duterte mismo ang nagdawit nga sa kanya. Yun yung masaklap. So anong ginawa? Gumawa ng paraan para siguro ay humanap ng kanlungan, humanap ng pwedeng sandalan, at yun na nga, na-involve sa SMNI. At kung sino man ang sinusuportahan na itong kalbong ito ngayon, sigurado tayo may motibo, sigurado tayo may personal na interes. Uulitin ko, etong si Calvo daw talaga ay nagtatago. Yung kanyang identity ay paiba-iba ang kwento at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, may kasalanan. Good luck.